Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jerry Study Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's video o reflection, pili mo ba na walang nakakaintindi sa'yo? Diba? Piling mo. Kahit anong pagsisikap mo, kahit anong kabutihan mong ginagawa, ay wala pa rin nakakapansin o wala pa rin nakikita, maliit pa rin ang tingin sa'yo, di ba? Pero huwag kang mag-alala, ano man ang ginagawa mo niyan, lalo na kung kabutihan yan, di ba? Para sa pamilya mo, para sa sarili mo, para din sa kapwa-tao mo, huwag kang mag-alala dahil may nakakilala sa'yo ng lubusan. Wala nang iba ang ating Panginoong Yesus. So, ituloy mo lang yan dahil bagamat yung tao hindi napapansin yan, o yung mismo mga kapamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kaopisina mo, ay merong nakatingin sa'yo. Wala na ba ang ating Panginoong Yesus? Kaya sabi sa Salmo, chapter 139, verse 14, pinupuri ko kayo dahil sa kahanga-hanga ang pagkalikha nyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Ayan guys, di ba? Napakalinaw na mensahe, napakaganda. Sabi dito sa Salmo, kahanga-hanga. Di ba? Alam naman natin na ang Diyos ang may likha ng lahat. Ng langit at lupa, di ba? Ng bituin, ng araw, ng dagat, at kung ano pang makita mo sa paligid ng ating mundo. Pero higit sa lahat, guys, higit sa lahat, bago ka pa, tayong lahat, bago pa isinilang dito sa mundo, ay nilikha ka na ng Diyos. Di ba? Ikaw yung masterpiece niya, tayong mga tao. Di ba? Hindi aksidente ang iyong pagkasilang dito sa mundong ibabaw. Bago ka pa, di ba? Ipinanganak, kilala ka na niya. Bago ka pa, nangarap, ay alam niya na yan. Bago ka pa, di ba? Yumaman, sumikat, nagkaroon ng kapangyarihan, nagkapamilya, lahat ng yan. Bago ka pa, ay ang Diyos na ang may alam ng lahat. Kumbaga guys, siya talaga yung nakakaalam ng buhay natin dito sa mundong ibabaw. Pero yun ang kahanga-hanga, di ba? Minsan iniisip ko rin guys, di ba? Iniisip ko na bakit kaya ako nilikha ng Diyos? Diba? Na kung tutuusin, halimbawa, wala tayo sa mundong ito, wala tayong alam. Diba? Wala kang alam ng mundo, wala kang alam ng tao, wala kang alam na ganito pala, di ba? Universe, lahat na wala kang alam. Kasi hindi ka naman nilikha. Pero bakit binigyan niya tayo ng pagkakataong mabuhay? Diba? Unang-una, para makilala siya. Yun ang pinaka-the best na kailangan natin gawin. Di ba? Napansin nyo ba yun, guys, di ba? Bakit kaya ako isinilang? Di ba? Sa dami ng tao, billion na ang tao ngayon, guys. Billion na. Pero, ikaw hindi ka nakalimutan ng Diyos. Binigyan ka niyang pagkakataong mabuhay. Di ba? Kumaga sa project, isa ang project sa billion na project. Di ba? Kaya kumbaga, yung value natin sa Diyos ay napaka-importante. At lalo na, di ba? Yung kanyang pagmamahal, di ba? Kailangan isipin natin yun. Kaya kung ang value lang ng ating buhay nakasalalay lang, di ba? Nakasalalay lang sa ating achievement. Ano ba? Natapos ka ng doktor, engineer, architect, di ba? Teacher, kahit ano pa yan, di ba? O kaya naging politiko ka, di ba? Naging politiko ka, ay papaano? Pag ang mga yan nawala na, halimbawa, nag-retired ka na bilang isang doktor, bilang isang engineer, paano na yung world of value mo? Di wala na. Di ba? Sa politiko naman, paano natapos na yung term mo? O kaya naman, natalo ka sa election. Paano ka ngayon? Di wala ka na rin value kasi wala na tapos na yung career mo, di ba? Pero sa Diyos, napaka-importante po ng buhay natin sa bawat isa. Di ba? Paano natin yung malalaman? Titingin ka lang, guys. Titingin ka lang doon sa krus ng Kalbaryo na kung saan
2,000 years ago ay inalay niya ang kanyang buhay. Dahil unang-una, ginawa niya yon para sa sangkatauhan, para sa iyo at para sa ating lahat. Di ba? Iniligtas niya tayo mula sa kasalanan. Dahil lang sinasang iniisip niya, kapag nagawa niya ang kanyang misyon na inuutos sa kanya ng ating amang nasa langit, ang kapalit naman yun ay buhay na walang hanggan ng sang lahat ng mga taong nabubuhay dito sa mundo na susunod at kikilala sa kanyang pagmamahal. Kaya, importante po na manampalataya tayo at maniwala sa ating Panginoong Yesus na siyang tagapagligtas ng bawat isa sa atin. Di ba? So, tayo po talaga yung mahalaga sa Diyos. Dahil nag-suffer siya, di ba? Hindi naman niya kailangan gawin yun, guys, na magpapako pa sa krus. Diyos na siya. Pero, bumaba siya mula sa langit para ipadama sa atin yung value. Di ba? Kaya nga, ang sabi nga ng mga ibang mga Arab, di ba? Ang buhay ng Panginoong Yesus, di ba? Mula sa pagka-Diyos, hinubad niya ang pagka-Diyos niya. Namuhay bilang kapantay ng tao kasi naging tao siya, di ba? Ganun tayo kamahal. Ibig sabihin, kahit Diyos siya, bumaba sa lupa, tapos naging kapantay ng tao, dahil naging tao din siya, di ba? Totoong tao siya. May dugo, may laman, lahat. Totoong tao siya. Ibig sabihin, itinaas niya yung antas ng buhay ng tao. Kumbaga, parang pinarangalan niya na ang tao para sa kanya ay mahalaga. Tayong lahat mahalaga. Kaya bigyan po natin halaga yun, yung pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, sa ating Panginoon Yesus. At siyempre, yung masunod, hindi man perfecto, guys, lagi ko sinasabi dito sa vlog natin, hindi man perfecto ang buhay natin, ang importante ay majority ng ginagawa natin ay pagsunod sa ating mahal na Panginoong Yesus. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog, na malubhan ang karamdaman, problema sa pamilya, at problema rin sa financial. Isipin nyo, mahalaga tayo sa Diyos. Ano man ang ating problema, di ba? Ay kanyang sosolusyonan. Kaya tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. O matagal ng bedridden. At kung ano-ano pang mga bumabalot ng karamdaman sa kanilang katawan, Lord. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Yakapin niyo, Lord, ng mahigpit. Tanggalin ang kanyang sakit at ibalik ang kanyang kalakasan. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin, lalo pat kung kami mananampalataya. Ganon din po sa mga pamilyang nasira na o masisira pa lang. Kawatak-watak na dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa taas ng pride, dahil hindi nagkapatawaran. Ipuhin niyo po, Lord, ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. At pagbigkis-bigkisin niyo po muna. At ganoon din po, Lord, sa financial, na kailangan po namin lahat, lalo na yung mga kapatid namin walang-wala po talaga. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas at ulam, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, Lord. Iniisip po ngayong araw na to kung papaano nila maitatawid ang kanilang maghapon para sa kanilang pamilya. I-bless po ang aming hanapbuhay para may provide namin ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Amen. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.